So okay mga idol, welcome to my vlog, Motogen Vlog. So meron naman tayo dito ng customer, TMX 125 ang issue mga idol. 1 week, 2 weeks, laging pundi yung bumbilya kahit babagong bili. So mali-mali ang connection. So marami tayong mga talagang connection na hindi natin na gustuhan at ating ayusin lahat yan mga idol. So alamin natin yung talagang tunay na issue. At dito po sa ating ginagawa, dapat ay hindi hula-hula ang trabaho. Nakailang palit ka na ng bumbilya? Nito. Dalawang bago na. Nakakailang linggo? Ay parang 2 weeks lang yata. 2 weeks, pundi na uli. Pundi na. Sumusunog. Masunog ng ilaw. Nako, sunog na. Sunog ng ilaw. Itim mo. Bago lang yan eh. Sunog. Parang 3 weeks, 2 weeks lang. Ayan, maitim. Magbuhat lang na mag-connection na rin 6 LED na rin. Nagkaganyan na o dati pa? Ito dati pa. Oo. Bago ito ikabit, kaya ito napakabit, gawa ng ito yung nagpupundi na. Ngayon, nung kinabit ito, yun naman ang naging problema. Oo. Yung busina, saka yung panel board. Nawala na. Nawala na. Sabi ko parang mali ang pagkakabit niya. Sabi ko. Sige, check muna. Kanya regulator. So guys, sa pagkakataong ito, i-check ngayon yung kanyang regulator. So yan kinalas natin. So yan may mga extension ng wire. Yung positive na yan ay galing dito sa 6 LED. So hindi natin alam kung ito'y nakabitan ng relay. So pagka mag-install ng ganyang mga ilaw or mini driving, dapat ay dadaan po yun ng relay. At kailangan po natin lagi ay may safety fuse. At alamin lagi natin kung saan tayo dapat mag-connection para intact po yung ating connection. So yan mga idol, kung mapapansin ninyo 14.8 ay naka-minor yung ating motor. So hindi po accurate yung kanyang regulator. Talagang yan ay hindi po maaari yung ganyan. So i-check natin yung kanyang regulator mga idol. So yan 14.7. Charge na rin. Kaganyan overcharge. Hindi nagbabago. So yan mga idol, ginamitan na rin natin ng multimeter para mas masigurado natin yung kung may problema man yung ating voltmeter, gagamitan natin ng multimeter. At yun ang magsasabi ng talagang totoong nilalabas na voltahe ng ating battery. So ang pinagtataka lang natin dito mga idol ay naka-minor siya 14.7. Dapat maaabot lang niya yung 14.7 hanggang 15.3 kung nagre-rev tayo. So na-testing ko na rin na nung patayin natin ang susi, hindi nagbago yung kanyang volts reading. Mabot pa rin siya ng 14.7, patay ang makina bago 14 point, bumababa, binunsina natin, ginamitan natin ng starter. So yung headlight nga pundi, so bumaba hanggang 14.2. So dapat mag-average lang yan mga idol hanggang 13.3 hanggang 13.5. dapat ganun lang pagka yung full charge yung ating battery, kung kondisyon pa yung ating battery. So sa tingin ko dito mga idol, ayan, at nakita natin may corrosion yung kanyang battery, ay check natin pareho yung battery niya at saka yung kanyang regulator. So pagka ganitong pagkakataon mga idol at napapa-start nyo, so sa akin palagay
So dito sa opinion ko, medyo napansin ko yung mga terminal na bolt niya, yung mga tornilyo ay medyo luwag. So maaaring mangyari nga dun din mga idol yun, kasi nga pag tayo nag-i-starter, gumagamit tayo ng starter motor, nag-i-spark yan. So pagka yung maluwag mga idol, maaari din yung pagsimula ng corrosion. So second step natin, check natin to yung kanyang regulator. Kasi nga nakapatay na yung ating makina. Bakit umabot pa din ng 14.7. So dapat yan ay kung full charge ay 13 point something lang, mataas, ganon dapat mga idol. So check din natin yung kanyang regulator. So yan mga idol, natin testing natin yan yung kanyang regulator. So sa pagtetest niya mga idol, marami akong video niyan. Pagka naka full wave tayo, pag tayo naka alligator body ground, dapat hindi umilaw. So iilaw lang yan kung yung dalawang galing stator na yung itong kulay pink at saka kulay dilaw ay yung alligator ay nasa kahit saan nyo ilagay dyan, at saka yung kanyang pang test light, yung yan ay tututok nyo doon sa isa, dapat yun ay umilaw. So goods naman mga idol, umilaw naman. So ibig sabihin nun, okay yung kanyang stator. So ito nga mga idol ay dati siyang AC drive. So naging connection nito ay gumamit ng lipan, pan DC operated. So kinonvert nila sa DC, from AC kinonvert nila sa DC yung ating stator, kasi nga yung ating primary ay malfunction na, hindi na siya wala na siya sa 400 plus mahigit, hindi pa bago-bago, minsan wala, minsan naman umaabot ng 1,000 na. Ibig sabihin nun, yung kanyang primary coil ay may problema na din, kaya sila nag DC operated. So sa connection naman ng DC operated, nasunod naman natin mga idol, hindi lang natin may isa-isa at hahaba ang ating video, ay tama naman yung pagko-convert nila ng DC operated. Kaya nga lamang ay dito nagkaroon ng problema nung ma-installan ng 6 LED. So doon na lumabas yung problema niya. So yan mga idol, okay naman, gumagana yung kanyang sa stator. So goods yung ating stator. So gagawin natin dyan mga idol, ikakat na natin yung install ng mga gumawa nito. So hindi ko na sabihin kung saan mga shop pinagawa, pero from Candelaria to pinagawa, pati yung may-ari. So dumayo dito sa atin sa Chaong. So ang gagawin natin dito mga idol, ayusin natin lahat ng wiring, papalitan natin ng liwa regulator pang full wave. So mamaya pakikita ko sa inyo yung color coding kung paano ang pagpapalit ng itong pang full wave na ating regulator. So full wave naman to mga idol, so stock pa rin yung kanyang regulator for sa loob ng 4 na taon. Di ating papalitan na din, para saka pag napalitan na natin ng regulator, so iayos natin yung wiring. So pati yung kanyang ilaw, i-install natin ng panibago, gagamitan natin ng horn relay, at saka lalagyan din natin ng fuse mga idol. So mamaya papakita ko sa inyo. So update tayo mga idol dito sa TMX 125. So pagka kayo magko-connection ng mga mini driving or kaya ganito 6 LED, yung positive yung negative niya, huwag kayo kukuha sa mga harness or body ground. Dito nyo i-direkta yan, oh. So ito yung kanyang supply. Siyempre may gumamit tayo ng relay output number 87 ng ating relay. Dito naman niya i-connection. So yung inyong number 30, connection kayo dito positive. Bago dumating ng ating positive ng battery mga idol, padadaanin nyo muna ng fuse bago dadaloy dito sa kanyang positive terminal, sa kanyo dito ikakabit. So ganun dapat para intact ang connection. So guys, magpapalit tayo ng regulator ng TMX. So ito yung original nya. So ang gagamitin natin, so liwa. So ang gagawin natin dito, ikakat na natin ito lahat para
mas intact ang connection. Pero parang maganda ang saksakan niya, mga suklutan. Dito na kaya makapag-cut. So okay mga idol, madalit sabi, kinat ko ng video, okay na, na-prepare na natin yung kanya 6 LED. So dito paliwanag ko naman sa inyo yung connection nitong Liwa full wave. Pang full wave color coding. So yan mga idol, red to red output, papunta to ng battery from input. So white ng ating pang full wave, yan, ayan yan oh. At saka pink yung ating sa regulator ng TMX, yan charging input are, lalabas dito sa red output. Bago yung kanya ano, pares din naman green to green negative, bago yung kanyang yellow to yellow, yan. Bago ito nga yung pink white, bago black to black, ito yung importante, ito yung kumokontrol para hindi lumobo yung ating battery. So yan, pinakita ko muna sa inyo mga idol bago ko lagyan ng shrinkable tube at babalutan pa natin ng electric tape para mas maganda ang ano pagkaka-wiring natin. So tingnan nyo ng mga idol oh, may mga rivet yan, mas magaling to sa hinang. So ganito tayo dito mag-connection. So okay mga idol, titingnan natin kung okay yung ating pinalit na full wave regulator. So tayo ng voltmeter. So yan mga idol, 13.7. Saka mapapasin nyo, gumanda yung kanyang minor. So yan, okay na. Okay na yung ating pinalitang regulator ng pang TMX. So yung kanyang relay na nakalagay doon sa may headlight na isinuksok dito, binuhol-buhol doon, inayos na rin natin. Dito naman natin nilagay at nilagyan natin ng sariling fuse. So ito dati walang sariling fuse, bago yung kanyang D-separated, ginawa nilang D-separated na nag-install sila ng lipa na CDI. Kumuha dito ng accessories wire sa plus relay. So inayos na rin natin mga idol ng connection. So yan, kung mapapasin nyo sa ilalim, yan. So wala lang dalang insulator. So sana mas maganda kung naka-insulator pa yan, mas maganda connection. So yan, talagang inayos natin ang connection, wala nang mga naglawit. So yan no, pumunta dito sa una, Japan wire ang gamit natin mga idol. Yan, inayos natin ang connection. So ganoon, dapat ang pagwa-wiring mga idol ay hindi minamadali, dapat talaga ay proper connection. So kung mainipin ang magpapagawa sa inyo, huwag nyo pong gawin, kasi ang wiring po hindi po yan minamadali. So ito yung hindi natin natanggal ang tornilyo, yan, napalitan na natin ang tornilyong mga stainless, yung grinder natin. So yan, tsaka yung kanyang positive at saka positive ng ating 6 LED. So dito natin pinadaan sa number 87 output ng on relay, bago yung negative ng ating 6 LED dito sa harap mga idol, direkta dito sa negative ng ating battery. So ganun po ang pag-install ng mga ilaw at busina. Ang negative mismong sa negative ng battery ilalagay, at number 30 on relay mga idol, number 30, bago pumunta dito positive ng ating battery, padadaanin nyo muna yan ang fuse. So 10 amperes pwede na. So yan, ganun mga idol, nice natin. Pati yung ilaw okay na, palitan na natin. So kanina bibirit lang natin mga idol.
So sa pagkakabirit na yung mga idol, kung yun ay may problema pa yung sa connection ng headlight niya, kundi na yan. So okay na, ito na yung kanyang 6 LED ay inayos natin. So nakatingala yan kanina, posisyon niya mga idol kanina nandito, ating pinababa para naman hindi nakakasulod sa ating kasalubong. Okay na, may high and low, may tail light, brake light sa likod. So nagana laser natin, baka meron tayong na miss na connection sa ating pag-install. So yung busina dating mahina, so yun mga idol, lumakas na, okay na. So ayos na mga idol, naayos na natin lahat ng connection sa ating ginawa. So Jero, ano masasabi natin doon sa mina-airing natin? Sige na mamaya. Ayos na po, maganda. Maganda naman yung wire. So ito mga idol, si Jero taga saan kayo, Masalukot? Santa Catalina Sur. Santa Catalina Sur. So from Candelaria dumayo pa dito sa atin. So ito yung ginawa ko mga idol, yung mini driving light na sa MIUI 125 na inayos din natin connection, nag-connection sila doon sa headlight. Headlight ng Mio. Ngayon, naglagay naman sila ngayon ng relay, wala lang fuse. Doon pa rin sila naglagay sa headlight. Pilit nila isiniksik doon sa headlight ng TMX. Kahit sikip na, kaya yung ibang yung ibang linya na epektuhan na wala yung ilaw doon sa panel dashboard. So inilipat natin yun. Nakita niyo naman sa video sa natin ipinwesto. So yun lang mga idol, salamat sa panonood. So okay mga idol, okay na. Alright pa. So mission accomplished. Isa na namang motorista ang ating natulungan ngayon at naiayos natin yung mga maling connection, na iayos natin lahat yan. So yun, maraming salamat kay Jero na taga Santa Catalina ng Candelaria, Quezon. So huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, at para mapakihit ang ating notification bell at para maging updated pa kayo sa aking mga video i-upload mga idol. Marami po salamat. God bless and peace.